Okay, doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Opo! Opo. Ay, opo. Sikat yung kanta nyo na turuan mo ako nun, pero kayo, hindi masyadong... Sige, i-try mo ang aking banana. Dahil sa basurang itinapon nyo, lahat tayo. May dance step akong ginawa doon na sinasabay namin tatlo. Lumalabas siya, sumasayaw siya, na nakahood siya. May mga tao na lang siya, tapos tatanggalin niya. Sigaw ng tao ko. Diyan, nag-issue na sa likod namin sumasayaw. Kami ang unang rapper ng Jimmy Records. Pioneer kayo sa DSMA na nung gumawa ka sa Alpha, hindi ikaw ang kakanta. Meron na naman tayong pag-uusapan natin kung sino ba ang nasa likod ng mga magagandang kanta na naririnig natin sa radyo at tinitiktok ng mga tiktoker itong kanta niya. Siguro, pag naano nyo to, narinig nyo po yung mga kanta niya, sasabihin nyo na, siya palang kumanta nun, siya palang gumawa nun. Ipapakilala ko na sa inyo si Brother Blanty! Tadaan! Thank you, KJ in the house, yeah. Pero bago lahat, gusto ko pasalamat sa iyo, KJ. Yan, Brother KJ. At saka sa lahat ng followers mo, subscribers mo, dyan sa Quenpai, at saka sa KJ Reyes, KJ ng Pinas. Yan, nakasubscribe ako sa YouTube mo. At sa lahat ng tao na inaasahan yung mga ganitong interview about sa mga taong nagsulat ng mga awitin na hindi alam. Hindi niya alam. Marami kasi sa mga naririnig nila sa radio na, siya pala yung hindi nila alam kung sino yung nagsulat. Kasi di ba karamihan na naririnig natin sa radio, artist lang. yung singer lang. Hindi nila alam na hindi naman sila yung naggumawa ng kanta na yun. Mayroong nasa likod nun yung tinatawag na composer, yung songwriter. Sila lang po yung nag-interpret, sila lang po yung kumanta. So ito naman, si Brother Blanty, bukod sa siya na nag-interpret ng kanyang kanta, siya pa ang nagsulat, siya ang gumawa ng kanta, siya nag-isip, siya pa ang production. Lahat, ano to multitasking kong tao na to eh. Kaya ako na rin ang nakin eh. Sinulo niya eh. Actually, ang pangalan ko, Blanty lang. Tapos, dinatanong ko ng brother, dahil nga tayo ay, ang tingin natin sa lahat ay parang kapatid. Tsaka may liga ko sa bra kaya brother. Pansin mo ba, di ba? Imbes na B-R-O-T-H-E-R, ginawa ko B-R-A-D-E-R, para brand. Baga yung brother, yung brother. Ang corny. Yung pala yun? Joke. Pero bumagay naman sa'yo yung pangalan mo. Pero bukod sa Blanty, ano ang tunay mo pangalan? Ang tunay ko malaman? Okay lang, walang problema. Ang tunay ko pangalan kasi is Arlen. Arlen, pangalan parang pambabae. Arlen. Bakit Arlen? Mandangan. Anong ginawa sa'yo ng tatay mo? Hindi, ito yung kwento nun. Nung sinilang ako, ang nilagay, sabi ng mama ko, is Allen. Allen dapat. Ang na-type nung nagagawa ng is Arlen. Kasi dati parang... Tapos hindi agad napalitan. Until nung nag-grade 6 na ako, hiningi yung mga birth certificate namin. Nung makita ko, ako mismo nagulat, Arlen, ako ba to? Tapos nung sinadmit ko, mula nun, automatic pinalitan ng teacher na ginawang Arlen. Noong una, nahihiya ako kasi parang pangalan pang babae. Pero nung tumungtong na ako ng high school, tinatawag ako ng klase ko, hello Arlen. Parang sa'yo, parang babae. Parang madaling dumikit sa isip ng mga babae. Tapos pag lalaki nun, hello Arlen. Parang asan ko Yung palang bagay mo para nakadikit ka sa mga babae. Hindi kasi parang natuwa na ako kasi unique siya eh. Parang madaling matanda. Yung mga gano'n naman, kagaya ng pagkala ng Joey. Di ba? Joey, babae. Joey Albert. Kaya okay lang. Tama naman. Kaya natuwa na rin ako, hindi ko na siya, hindi na ako nagreklamo. At saka yung sa'yo, nag-iisang Arlen lang. Arlen. At saka hindi naman siya pang babae kasi wala akong E sa dulo. Arlen siya. Arlen lang. So, hindi na siya Arlene. Pero dahil na naging so pag-usapan natin kung paano ka napunta sa music industry. Paano nagsimula si Blanty? 1990, pumutok yung mga rap music. Lumabas muna si master rapper Francis M. Tapos Andrew E., Michael B., Eddie Dayan. Nung time na yun, ang trabaho ng papa ko is nasa barter trade. Kung alam na mga probinsya yan, ako sa Zamboanga. Kasi sa Zamboanga ako pinanganak. So, yung barter trade kasi, yung parang bilihan ng mga ganito, yung mga malong, mga gano'n. Nung time na yun, nagbibenta rin ng mga cassette na iba't ibang
parang siyang appliance center din. Oo. Dala yun lagi ng papa ko sa bahay, yung iba't ibang brand ng mga Mga bagong labas sa mga kanta. that time naman, yung kuya ko, high school na, ako elementary. Lagi siyang may dalang mga tape ng mga hip-hop na piniplay niya sa bahay. Sa araw-araw na piniplay ng kapatid ko, ng kuya ko, hindi ko, napapansin. Nakakanta-kanta ko na rin siya. Doon na nagsimula yung parang, mahilig ko sa music. Wala, hindi pa siya totally rapper. Doon lang nahasa yung ability ko para sumabay sa pagrarap. Nung umapak na ako ng first year, dahil mahilig nga ako kung magkunta-kanta na mula grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. So, nung pagdating ko ng first year, naisip ko, ano kaya magsulat ako ng sarili kong kanta. So, nag-try na ako magsulat sa, first year pa lang. Pero hindi ko nilabas yun. Kasi, alam ko sa sarili ko, parang nahiya pa ako. Parang naisip ko, pangit siguro nito. Wala akong tiwala. Ginagawa ko, dahil uso yung mga dance contest noon, marami akong kaibigan na kababata ko na naging dancer. Halos, gusto pa nga akong kumbaga gusto pa akong makasali ko. Gusto pa akong maging kagrupo, gusto ko sila maging kagrupo. Hindi ko lang maalala kung ano exact. Ibig sabihin, magaling ka rin sumayaw. Hindi, yun nga, hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw. Ang ginagawa ko, sumasama ako sa dance contest nila, ako na lang yung taga-play nung nung music nila, di ba? Take pa noon. So ako taga-play. Tapos habang break time, nagka-counting ng mga score, kinakausap ko yung organizer, sir, pwede ba akong intermission? Sige, antay mo lang, tawagin kita diyan ka lang sa backstage. Panay-panay na yung labas ko bilang, kumbaga, kumakanta sa mga barabarangays na pinupunta ko. Nagkataon, meron akong kaibigan na kababata na nakita niya ako, sabi niya sa akin, alam niya, sabi niya, ang tagal ko nang naririnig yung pangalan mo, Black Tape, kasi kung saan ako pupunta. Siya, that time, nag-rap na rin. Alam niya, ikaw pala yan, magkababata kami. Hindi, dati pala, Black Tape na yun, ginamit mo na. Black Tape na Hindi ka pa, wala pa akong record label, o hindi pa akong professional artist. Black Tape. Doon pala sa barangay nyo. Yes. Nagmawa na ako ng screening. Oo, ang galing. Black Tape. Akala ko ngayon na lang din yun. Hindi, matagal na. Sabi niya sa akin, alam mo bang marami rin mga nagra-rap dito sa Zamboanga? Nakilala ko sila hanggang sa bumuo kami ng grupo. Kami na ni Jorap, si El Sabor. Doon kayo nagkakilala. Tapos hanggang sa bumuo na kami ng ng grupo na Ghost 13. Ghost 13 pangalan ng grupo namin. Gumawa kami ng mga awitin na pang-local, mga Chabacano songs, yung iba naman, Tagalog. Tapos, dahil nga using kay Papa noon, bumili kami ng nabili namin tape ng Salbakuta. Nabili namin, may contact number dun. Kasi kata ng Salbakuta yun, yung... Di pa sila sikat. Kalalabas pa lang talaga ng album nila. Oo. Bumili kayo. Lumabas, nakabili kami. Pinapakinggan namin yun. So, may contact number dun. Tapos, yun nga, kinontact namin. Hanggang sa, nakakausap na namin sila ng personal, especially si Nagkila. So, nung habang kausap namin, kasama ko si Jorap, inaya niya kami na, Tol, bro, punta kayo dito sa Manila kasi mag-birthday si Kuya Ando. Sabi niya, mag-birthday dito, attend tayo, punta tayo. So, kami naman, siyempre, pagkakataon na, bumiyahe kami. Oo, yun na kayo na nagsimula na pumunta ng Manila. Dahil doon sa invitasyon sa inyo na pero walang alok na pag-perform. Wala. Pero hindi pa kayo nag-meet in person. Hindi pa. Hindi kayo nila kilala. Hindi pa. Pagdating dito, ang naunang dumating ng Manila, si Jorap. Kasi si Jorap, yung mama niya that time, is nasa Camp Baundiwa. Pulis kasi mama niya. So, siya nauna. Tapos pinamit ko. Nag-commit mo si Batkila nga. So, nag-meet sila. Hanggang pumunta kami. Nung nandun na kami sa bahay niya, sabi niya sa amin, sabi ni Kuya Drew, meron siyang gagawing Rap Olympics. Yun yung first Philippine Rap Olympics, yung kaunahan. So, sabi niya, gaganapin ko sa August. So, saan ginanap yun? Sa TV? Television? Hindi, nilabas sa Viva TV. At saka sa album, CD. Oo, nilabas yun. Part 1, Part 2. Pero live siya. Live. Imbis na birthday lang, nakasama kami sa contest na yun. Isa rin pala sa purpose namin kung ba't kami pumunta ng birthday para i-submit din yung sa Donggano. So, ginawa ko, umuwi ako para magpaalam sa school. Punta ako sa school, paalam ako kasi sabi ko, kailangan ko umattend ng isang contest. Ang contest, hindi ako nagkakamali, August 19. August 16 ata kumuha akong ticket.
ng barko. Barko lang. Kasi babalik ka na nga. Oo, para makaabot ako sa Montes. 16, biyahe ako. Ang biyahe ko sa barko ay alas 6. 6 ng hapon. Di, ako naman, malapit lang pier sa bahay namin. Alis ako ng alas 4. Sa hindi malamang dahilan, sobra talaga yung traffic. Dumating ako sa pier, alas 6 sakto, nakikita ko na yung barko, inaakyat na yung puso ko, parang nalaglag na hindi maintindihan. Kasi ang lungkot ko, kasi wala na, naiwan na ako eh. Inawin ko, paano kaya ako makaka-attend ng contest? Kasi inisip mo, yung pangarap ko, natangay na ng barko. Natangay na ng barko, ang lungkot ko na. Tapos, ngayon, uwi na ako. Gulat na gulat si mama ko. Umuwi ako, dala-dala ng gamit ko. Sabi ng mama ko, ano nangyari sa'yo? Hindi ka na matutuloy. Hindi, naiwan ako. Anak ng taklong. Ba't ka naiwan ang agaw mo ng biyahe? Hindi na ibalik. Walang ripante yun. Oo. Dapat nilangoy mo na lang pala yung barko. Kung pwede nga lang eh. Kung pwede nga lang. Pasahero ako. Yung bang dito, tatali mo lang diretso. Hindi, wala eh. Wala din yun, umuwi ka. Umuwi nga ako ng bahay. Pagdating ko ng bahay, ginausap ako ng papa ko. Sabi ng papa ko sa akin, sabi niya, ano ba makukuha mo dyan pag sumali kayo? Ganyan, pag bumalik ka. Sabi ko kasi, kasali kami sa contest. Inisip ko kasi that time, isang pambihirang pagkakataon. Oo, bihira. Inisip ko eh. Dati, napaka-ano yung ganun ba? Oo, isang bihirang pagkakataon ko. Hindi katulad ngayon, swerte, di ba? Kahit nasa alin na pa ng mundo, pwede ka mag-online, napapanood ka, pwede ka sumali. Dati talaga, napaka-hirap. Noon, kailangan personal kang pumunta. So, yun. Ayun, ang ginawa ng papa ko, kinabukasan, 18 ng tanghali, yan, August 18. Sabi niya, punta tayo ng downtown. So, bumili siya ng ticket ng aeroplano. Ang biyahe ko, umaga ng 19. Nag-aeroplano ka na. Oo. So, Kasi naiwan ako sa barko eh. pero, nakakatuwa din kasi yung Supportive. nanay mo at tatay mo talagang supportive. Inupuntahan talaga yung pangarap mo. Isipin mo, nag-excuse ka pa sa klase. Oo. Kung ibang pamilya, kung ibang tatay, Magalitan na. mag-aral ka na. Kaya isa rin sa isa rin sa malaking utang na loob ko sa magulang ko. Magulang ko. Na, di ba? Pinayagan ako magkaganito. Pupariwara. Kaya nga, tapos yun na, 19 yung biyahe ko ng umaga, mga alas 10 ata. Siyempre, ako ay hindi naman Manileño. Hindi ko din alam yung biyahe, di ba? Ito nangyari. Aeroplano pa. Nasa aeroplano na ako, may katabi ako matanda. Hindi ko talaga natanong yung pangalan niya. Alam ko, professor siya ng UP. Ang punta ko is national kidney. Kasi nandun yung akin. Yun ang pinaka-pagbaba mo sa aeroplano, papunta talaga doon. Punta ako ng Quezon City kasi nandun yung akin ko. Ito, ang swerte ko, itong katabi ko, sabi tinanong ako, boy, binanggan sa akin. Kasi tutay na tutay pa eh. Oo, hatawa kami nun eh. Sabi na saan punta mo? Sabi ko, Manila po sa Quezon City. Ganun ba? Sino kasama mo? Sabi ko, mag-isa lang po ako. Sabi niya, alam mo yung punta doon? Sabi ko, Sa loob, no? sabi ko, hindi ko alam, itatanong ko na lang. So sabi niya, kung gusto mo ganito, sumabay ka sa atin. Sabi ko, talaga po. Nagulat ako, sabi ko, bakit? Sabi niya, ganito, tulungan mo ako sa mga karga ko. Kasi marami siyang karga ng mga maleta. Mga bagahe. Mga pasalubong din yung galing probinsya. Ewan ko lang kung bakit siya nasa Zamboanga. Sabi ko, sige, di tinulungan ko pagbaba namin ng airport. Tinulungan ko siya ngayon. Hindi, nag-taxi kami. Sakto, pupunta siya ng UP. Kasi dadaan yun doon eh. Dadaan sa kidney. So, binaba niya na ako. So, isipin mo ang pera ko that time siguro, 500 lang. Nakalibre na ako ng biyahe dahil sa tawag yun. Dali-dali na ako, tinuro niya ako. Pagbaba dito, yan yung national kidney. Punta mo yan, tawid ka dyan. Punta mo. Punta ako. Yun na yun. Nakausap ko yung tito ko. Sabi ng tito ko, kumain ka na ba? Ito, hindi pa. Kumain ka. Tapos sabi ko, kailangan pumunta. Sabi ko, kailangan pumunta ng Las Piñas. Punta ka na naman Las Piñas. Oo, kasi yung dati kong natira nung pumunta kami, nung punta namin, kailangan pupuntahan. Kasi nandun doon yung gamit ko na pang show. Iniwan mo pa kasi iniwan ko eh, diba? So, dumaan ako. Sakto, pagdating ko doon sa bahay naman, niya, ba't ngayon ka lang dumating? Nakala ko ba maga ka? Hindi kasi sabi ko, dumaan pa ako sa City. O saan punta mo ngayon? Sabi ko, pumunta ako ng
Glorieta. Yun yung sa may rap contest na. Oo, sa venue ng contest. Sabi niya, ay, tama-tama, sabi sa akin ng mayari ng bahay, wala akong gagawin ngayon. Sabi niya, wala akong gagawin ngayon, sasamahan kita. Swerte ka na naman, kasi meron naman akong kasama. Lagi may sponsor At the same time, may sponsor na ako. At the same time, may kasama ako para pumunta. Kasi Sa lugar na hindi ko alam. Hindi mo alam yun first time. Oo, taxi na naman kami, papunta doon. Pagdating ko doon sa venue ng Glorieta, sakto, pagbaba namin, pag-akyat ko ng escalator, mga pangalawang escalator na akyat ko, narinig ko na yung sound. Kasi sa hard rock ginawa, narinig ko na yung first contestant. Doon na, yung puso ko, doon na parang gusto nang tumalon. Kasi, uy, ito na yung contest, ito na yun. May kapa at saka excitement. Oo, excitement. Doble na eh. So yun, hindi pa ako pinapapasok. Nakita ako ng ibang mga ipag. Uy, okay yan, pasukin niya. Kasi nakita na kami sa bahay ni Kuya Tony pa, di ba? So, pinatuloy ako. Umakit ako ng second floor kasi nandoon yung dalawang kaibigan mo. dalawang ka-grupo ko. Sila Jurat. Umaandar na yung parang linis ng camera. Yung hindi ako kadaan. Nakikita ko silang dalawa nanonood sa baba. Sumigaw ako. Hindi ko ang dalawa. Parang taga-bundok. Oo nga eh. Hindi ko inisip, naka-tape pala, sumigaw ako. Sabi siguro naman, ang kulit nga eh. Tapos napaling ng dalawa, tuwan-tuwa. Nakita ko ng tuwa sa mga mata nila eh. Dumating na ako. Tapos sabi ko, ano ka siguro nalulumo na yung dalawa. Oo, lungkot na rin sila. Kala namin. Kasi anong oras na, wala ka pa. Yun nga. Kala namin, hindi ka na darating. Sabi ko, hindi. Nangako akong babalik ako. Isipin mo ha, parang pelikula yun, dumating ako on that day ha. Oo. Tapos yun na. Ano kakantay natin? Sabi nga nun. Sabi niya, hindi na tayo mananalo. Bakit? Wala tayong uniform. Wala kayong uniform eh. Ba't kailangan nyo nito? Siyempre, maganda yung pag-costume. Parang malaking datingan nyo ba? Naka-jacket yun lahat. Hindi naman. Performer talaga. Kulang na kami sa pag-uusap eh. Wala namang oras. So yun. Dumating ka, kapos na sa oras. Ayun, sabi ko, sabi niya, anong kakantay natin? Sabi ko, Tagalog. Sabi niya, hindi. Tsaba ano na lang, yung S.A. Amos eh. Kinanta namin yung lingwahe namin sa Sambanga. Yun ang ang isip kasi namin, hindi naman tayo mananalo na yun. Parang wala na. Ang mahalaga, na-represent na lang natin yung syudad na. So yun, yun talaga. Kumbaga para sa'yo, Bicol, hindi na ako, total, hindi na ako mananalo, hindi na ako Tagalog, Bicolano na lang. Yun eh. So gano'n ang ginawa namin. Para lang matuwa naman. Sino nakaisip nun? Ikaw? Hindi, kami tatlo na. Di ba lumabas sa city? So naging friend na namin yun na narinig ko kahit pa paano lumabas siya, ang ginamit namin ng lingwahe ng city namin. Kumbaga, represent. Represent yung Sambuanga. Pero after nun, na-release na yung album. Adi sabi ko, uwi muna tayo. Sabi ko gano'n. Bakit? Kasi sa probinsya na natin, hindi tayo kilala. Sabi ko, hindi tayo kilala sa probinsya natin. Metro Manila, ang laki. At saka hindi kayo... Marami tayong kompetensya. Sabi ko, marami tayong medyo, saka hindi nyo kabisado yung... Sa Mayon. Umuwi kayo. Umuwi namin, record namin na yung kanta. Yung S.A. Amos yung sinali namin, na-record namin siya into sa final na, nyo. Binigay namin sa radio. May isang radio ang nag-play. Nung pagka-play nyo ng kanta, nagulat yung sa amin na, uy, medyo Bacano rap ah. Kasi usually, ang naririnig mo kadalasan, puro mga Tagalog lang. Diba? Filipino. So, wala pa namang gumagawa ng mga lingwahe. Oo. Kami, narinig nilang rap, tapos rap pa siya, tapos lingwahe pa namin. So parang nabigla lang. Kumbaga kayo yung unang... Kasi ako sa side ko, maliban ang ginawa namin kasi doon sa kanta, ang maganda doon, si Joe Rap, Tagalog at saka, Tagalog, yung sa kanya. Kay El Sabor, siya Bacano. Apat na version. So, yung dalawa ako man, then yung isa, siya Bacano. Siya Bacano English. Yung huli na, yung dialect ko. Tausog, Bisaya, Chabacano, English, Tagalog. Pinagsama-sama ko. Pero isa sa pangbungad ko talaga yung Tausog. So, di ba? Maganda doon. Oo, kaya nung na-play sa radio, yung gulat ba? Yung parang alam mo, ano to? Parang unexpected na may ganong tunog na lalabas. So, yun. Kasi nasanay ang tao ng Tagalog. Kaya kahit yung kanta, Tagalog talaga. So, yun. Pumasok sa top 10. Kumbaga kayo ang pioneer na gumawa ng... That time naman, pumasok sa top 10, ito namang Stupid Love, matindi na rin yung sumikat na. So, in the local radio station, number 1 ang Stupid Love, number 2 yung S.A. Amos. Lagi siya nagaganon ng radio. Yung dalawa. Kaya lang, hindi kami nationwide. Kasi nga, pang local lang eh. Kumbaga, sa lahat ng radio station ng Zamboanga,
Nasa number 2 kami, sila yung number 1. So yun, di nagkaroon na kami ng show ngayon. Kasi may tugtog na, may show na kami. So, ibig sabihin, malaking bagay yung pinunta nyo ng Manila kasi naging hagdan nyo yun para maitawid nyo ulit yung panibagong karir. Siguro, isa sa, magandang ano siya eh, tawag dito, magandang pagkakataon. At saka, isa rin sa nagbigay sa amin ng idea na bago tayo pumunta sa malaking laban, dito muna tayo sa maliit. Nagpahinga kami, nagpahinga namin ng isang taon. Itong DJ na tumutulong sa amin na lagi Lagi kaibigan nyo na. Kasi tambay ako ng radio station eh. Doon sa inyo. Oo, tambay ako ng radio station. Kahit sa radio station, tumatambay ako. Na kahit wala akong gagawin, tumatambay lang talaga ako. Kasi mahilig ako sa music. Sabi niya sa akin, punta ka sa bahay. Kasi that time, meron siyang negosyo na. Baka pwede mo siyang banggitin ng pangalan eh. Oo, si Arif Book. Salamatan mo siya. Si Arif Book, DJ siya ng MOR. Sa inyo. Sa Zamboanga. DJ siya ng DJ ng MOR. So, DJ pa rin ba siya ngayon? Hindi na, nag-aaral siya ng law ngayon. Attorney na siya. Attorney na pala, tama. Salamatan mo siya. Yan, sobrang laki ng namin sa kanya, utang na loob. As in, sobrang laki talaga ng utang na loob. Arif Book. Arif Book? Arif Book. MOR. Ng MOR, yan. Yung negosyo niya, sound system. Ngayon, pa-play siya. Isa sa pinay niya, yung kanta ni Eminem. Oo. Kasi kata ng Eminem nun. Yung Without Me. Oo. Without Me. This took like a jump for me. So, everybody. Ayun. Dinarinig ko yun, piniplay niya, -1. Sabi ko, -1 yan, sir? Sabi niya, -1 yan. Sabi ko, pwede ba akong makahingi ng kopya? Kasi gusto ko yung beat nun eh. Oo, ganda kasi. Lakas talagang siya, buhay na buhay. Tapos, nakahingi na ako ng kopya. Ay ko, gawan ko ng Tagalog. Uwi ko ng bahay, nakinggan kami ng SWAT, sinulat ko na yung kanta. Ano kayang magandang topic? Nagkaroon ka ng idea na. Oo, ano kayang magandang topic? Naisip ko na yung basura. Tungkol sa basura. So, naisip ko na yung basura, sinulat ko yung intro, chorus, yan. Tapos, nawagan ko yung dalawa. Yun na, si Yorap at saka si El Sabor. Ay kung gumawa kayo ng verse tungkol sa basura. Yun na yung basura. Sa'yo, Lit, si Lito kasi is Yorap. Sa'yo, Lit kasi tawag ko dyan. Ikaw yung gumawa ng first verse. Ikaw naman, El Sabor, yung third verse. Ako second verse. So, kasi hindi naman kayo makakapbahay eh. So, kailangan namin sabihin eh. Para pag nakita kami, tapos, nung okay na, tinawagan ko yung DJ, yung nagsample muna kayo, siyempre. Hindi, tinawagan, wala na. Hindi kami sasample. Susat kami. Kasi malayo ba, ibang barangay mo, ibang barangay ko, ibang barangay niya. Kung magsasama pa kami, sayang pa yung pamasahe namin. Kasi malalayo. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung DJ ngayon. Sa station niya, duty siya sa radio. Sabi ko, sir, yung -1 ng Eminem, yung Without Me, may nagawa na kami. Sabi ko gano'n, nakapit lang i-record. Sige, magkita tayo mamayang ganitong oras. Yan. Pumunta kami, sinunta kami dalawa, pumunta kami. I-record namin yung Without Me. Ulan sa labas, it's raining outside. Tapos sumikat yan, di ba? Basura kasi totoong title niyan, basura. Kaya ginawa ko, ulan sa labas, it's raining outside. Kasi ulan sa labas, sa English, it's raining outside. Para may ano kagad siya. Tapos yung Guess Who's Back, ganun kay Eminem eh. Guess Who's Back, sa amin, tinambak. Sa tabi, tinambak, ang dumi, tinambak. Yun ang nagbukas ng pinto din sa iyo. Yun. Nung na-record na yun, ang ginawa ng DJ, after ma-record, pinay niya sa kanyang programa. Daksa ng request. Swerte sa'yo yung DJ na yun. Oo. Daksa ng request. Sobrang bait ni Sir Ari. As in, yung utang na loob namin sa kanya, sobrang laki. As in, walang blank tape, walang blank tape, walang Ghost 13 kung walang Ari ko. Huwag sana magtampo ibang DJ na kasama ko. Kasi tumatambay rin ako, di ba? Sa iba't iba. Kumbaga siya yung talagang nagbukas. Oo, siya yung isa sa tumulong sa amin. Ayun, lakas ng request. Panirin ko sa kanila. Siyempre, ibang radio, di ba? Tambay rin ako. Kilala ko rin, kilala rin namin. Tawag niya sa amin. Vlog, Arlen, baka pwede namang humingi ng kopya. Ang ginawa namin, pumunta kami sa DJ. Nagpaalam kami. Sir, humingi ang radio ng ganito. Pwede ba natin bigyan? Tanong kami, siyempre, ayaw naman magbigay na walang consent. Sabi niya, sige, bigyan nyo para lalong kumalat. Di, kinuha namin, binigay namin. Ayun.
Ang totoo talaga nun, yung ginawa namin about sa basura, wala naman talaga kami plano. Parang katuwaan lang eh. Wala. Kumbaga, mapiplay lang siya yung Zamboanga, pero wala naman kami plano umabot ng Umabot sa Metro Manila. Manila. Wala kami intensyon. So yun, nag-play na sa mga radio. Lokal Zamboanga. Bikot na. Itong ano naman, isa rin sa tumulong sa amin, isa rin sa pinagkakautangan namin ng loob. Dumating ngayon ang head ng Metro Manila Love Radio. Nung araw na yun, linggo yun hindi ako kakamali. Nag-iinuman kami sa bahay. Tumawag sa akin si Jora, si Elsa ko. Sabi niya, uy, hinahanap kayo ng head ng Love Radio dito ngayon. Punta tayo daw. Sabi ko, wala naman tayong kanta doon Kasi yung kanta natin, pa natin ibigay. Paano namin? Pagbaba niya ng aeroplano sa airport, narinig niya yung kanta sa loob. Kasi piniplay sa inyo. Nagustuhan niya. Pinatawag kami. Dala-dala namin ng CD. Ang estasyon na yon, paggabi na, pinapatay ang elevator. Nagagdan kami. Nakayong ako. Nasuka pa ako sa hagdan. Totoo. Totoo yan. 4th floor siya. May tama ka Mahihilo ka lang. May tama ka ganun na gano'n. So, dali doon. Nakausap na namin. Sir, ito nga pala yun. Yun. Tama-tama sabi niya. Hindi ka sumuka doon sa... Hindi naman. Buti nga talaga. Hagdan lang. Kami ni Ford, ano ba naman yan? Sabi ko sa'yo, Ford, hindi ko kaya masipag ko sa ganun Pag once tinawagan mo ako sa mga ganyang bagay about music, hindi ko pinapalit kasi pagkakataon. Kasi, inisip ko, ang tagal-tagal mo pinangarap, tapos may kumukontak sa'yo, ayaw mo. Sabi niya, ipi-play ko to sa Manila. Manila? Ipi-play ko sa Manila. Yun. Nung pinay dito sa Manila na, kasi number 1 yung Love Radio dito. Pumutok na talaga siya. Ang nangyari na next sa amin, yung dati kong pinasahan ng demo, siya yung naging tulay namin para mamagitan sa mga dealing na naging manager din namin. Shoutout din kay Boss Jimmy Barinaga. Baga, inalok niya na sa mga record label. Yung mga record label, tinawagan kami. Kasi dati na ako nagsasubmit Alam mo ba yung ginagawa ko dati, yung sa demo namin bilang grupo? Yung trabaho ko, yung kalahati ng sahod ng trabaho ko, pinagsasubmit ko through LBC. Kasi nasa Zamboanga kami. Nung dati, naghanap kami ng record label, nung pumutok na yung tinambak, halos lahat tumawag. Yun ang nagbukas. Hindi naman lahat halos lahat tumawag sa akin. At namili na yung pinakatiwalaan namin, binabalita niya sa amin, tomorrow may meeting ako sa ganito. Nakakatuwa kasi siya na nakipag-meeting. Tapos nung time na binalita na sa amin, sabi niya, ang napili natin guys is GMA Records. Kami tatlo, lumuwas na ng Manila. Pinaluwas na kayo. Lumuwas na kami Manila. Ito yung maganda. Diba? Probinsyano kami. Tinira kami ng manager namin sa condo. Saan naman? Naka-condo? Condo boys! Dahil sa basura. Ito nakakatawa. Naka-condo kami, di ba? Condo na. Di, siyempre, aircon. Condo. Hindi naman kami sanay sa aircon Laking electric pa tayo Di ba? Laking pamaypay. Ang sanay sa aircon, si El Sabor, si Ford. Bukas kami aircon. Tulog na. Ang himbing na tulog ni Ford. Sarap na sarap. Papatayin namin yung aircon. Kasi malamig na Patayin namin dalawa. Tulog kami. Pawis na pawis si El Sabor. Babangon na naman. Sino nagpatay? Pabuksan naman niya. Kami ngayon, magiging naman kami sa lamig. Papatayin na naman namin. So, pinakilala kami. Si Ringos 13, ganyan. So, yun na. Baga, deal done na. Kasi nga, nandun na mismo yung artist Ano kami ngayon? Victoria. Tapos ginawa yung CD cover. Tapos, nirecord na namin isa-isa yung dinemo namin. Kasi demo lang naman yung una So, nire-record ni Master. Pinarecord na ng bago. Ang nag-record sa amin si Sir Tristan Sugitan. Yan, napakagaling na record din. Kukuha kami kopya. Yung rap mix lang, kukuha kami lahat. May napapakinggan. Nirecord na dalawang kanta, nirecord namin ngayong gabi. Uwi na kami ng bahay, sa condo. Meron kami player binili sa amin yung para pang ensayo namin. Ilalagay namin yung CD, yung play namin. Buong gabi yun! Para sa pakinggan Ang sarap pakinggan, parang sa experiment, totoo kaya ito nangyari sa buhay namin. Samantalang di para mimix yun. Samantalang di pa mix master na, ang taas pa ng boses, minsan mahina. Sabi na, totoo na ba talaga ito nangyari? Tapos ang lakas ng tugtog namin. Alam mo, inaabot kami madaling araw, kakaisip lang. Hindi kayo makapaniwala na totoo na ba talaga? Totoo recording na talaga Totoo recording artist na ba talaga tayo? Nagpa-print naman ng kopya, yung cover. Nung may kopya na kami, isa lang binigay sa amin para sa amin tatlo kasi isang bahay lang naman kami. Pinaserox namin isa-isa. Tinitingnan lang namin buong gabi. Yung mukha namin na cover.
Punta talaga, okay pa talaga magka-album ko. Record na naman. Magmula sa dalawang kanta, record na natin. 10 kanta kami. Apat yung pinapatugtog namin. Yung dalawang CD, tabi muna. Yung dalawang laman ng CD, hindi naman napapalitan yun eh. Yung apat na naman. Tuloy-tuloy yun, repeat. Kasi pwede repeat sa player eh. Hanggang magdamag yun. Hanggang paggising namin, tumutugtog yun. Hindi namin pinapatay. Hindi kasi hindi ka makapaniwala na yung pinapangarap mo. Nandun na eh. Nagkakatotoo. Tsaka hindi namin in-expect na sipin mo magkukondo ka. Tapos yung ginawa niyo ng music video. Dalawa yung ginawa namin music video, pati isa yung galit sa akin. Kami ang unang rapper ng Jimmy Records. Pioneer kami yung sa GMA na... Kami unang rapper nila. As in. Kaya di ba? Nakakatuwa. Parang minsan gusto mo yung tulong mo sa father para tanongin kung totoo na ba talaga ito nangyayari. Siyempre, nung nilabas na yung album yun, siyempre may mga mall show yun. Mall show. Ang unang ginawa sa amin para makilala kami. That time kasi, kaka-release lang din ng album ni John Woods. Yung 7. Ang single niya that time, yung Fall. I think I'm falling. Sikat yun, ginamit sa Full House eh. Umikot siya buong mall show. Kami ang front up Ni John Woods. Kaya si John Woods, magpanggang ngayon, nakakausap ko siya. Sino mo John Woods yung kasama mo? Sila yung unang-una yung nakasama na big artist. Oo, tsaka niya kami sinako. Para ito, mas lalo makilala itong tatlong to, ilagay ni Jano sa front up. Kami naging front up. Jano, ito yung maganda kay Sir Jano. Di ba tatlo lang kami? We request ka, Ghost 13, lalabas na kami. Kakantay namin kanta namin. Lalabas si, pag kinakanta na namin single namin yung Tinambak Basura, lumalabas si Jano naka-hood. Kahod siya. May dance step akong ginawa sa chorus part nun eh. Kung dito, tambak doon, kaya tuloy mga baha ngayon, dahil sa basurang itinapon nyo, lahat tayo lang. May dance step akong ginawa doon eh, na sinasabay namin tatlo. Lumalabas siya, sumasayaw siya, na naka-hood siya. Kasi may mga tao nakagano'n lang siya, tapos tatanggalin niya, sigawan ng tao ko. Diyan, nag-issue na sa likod namin sumasayaw. Talagang, yung isang gano'n, napakalaking bagay doon. Sa amin, so, diba, sa inyo? Kasi sino ba kami? Diba? Ganun kami si Sir John Williams. Kasi yung ibang artist na gano'n, hindi na kayo... Ayan lang kami. Yung bahala kayo dyan, hindi na kayo yung makikita. Pag siya na, tsaka siya lalabas. Magpo-focus yun sa kanyang sariling Hindi, number. Makulit siya. Maganda. Galing. Sabi niya, lalabas ako okay, may lalabas ako. Tugulatin tao. Pahiram ako ng hood. Naka-hood yun. Siyempre, lalabas yun, bilang sa set. Kami, habang kumakanta kunwari, ganyan, hindi namin alam. Bigla siya nasa likod namin. Yung tao nagsisigawan. Tapos pagtanggal rin siya, sumasayaw siya. Tapos biglang tatakul pabalik. Akala niya kayo sinisigawan. Biglang biglang tatakul pabalik. Next naman na ginawa ng GMA Records, naka-front act na naman kami sa Yasmin Curdy. Ikot na naman kami ng lahat ng mall. Yun o. Kaya maganda rin. Laking rin namin sa GMA Records. Kasama nga pala sila ngayon? Sila yung grupo mo. Si Jorah, nandito na sa amin. Sa misis niya. Malayo na wala sa Metro Manila. Si El Sabor naman, may trabaho. Tsaka after ng one album namin, nagpahinga ng kanya-kanya mga gawain. Kanya-kanyang mga gawain. Ako naman, na linya ako ng composing kung kanya-kanyang artist. Kasi nga, ang nasa utak ko na that time, since nakapasok na ako, kakarinig ko na. Kakarinig ko na ako eh. Ipinangarap ko na to eh. So yun, tinuro ko na yung sarili ko din na magsulat na kahit hindi love song, kahit hindi rap song. Hindi rap, kahit mga love song. Oo. Kahit ano. Yung inisip mo, yung makapagsulat ka para sa ibang tao. Hindi, actually, plano ko talaga. Gusto ko maging musician. Hindi lang siya rapper. Yun ang inisip ko na eh. Maging musikero, hindi lang rapper. Tama naman yung ginawa mo. Baga lumawak lang yung kalaman ko. Ayoko lang makahon. Yun, sulat na ako. Hanggang sa may isang manager na record label, which is yung Alpha na nga. May kinukuha siyang babae para buuin. Tapos, ilalabas yung album na I think karamihan ng mga kanta kay Madonna. Tapos pinapatagalog sa akin lahat. Kasi nakilala nga ako sa ganun. Nakilala kami sa ito na yan, yung kwento niyo na yan. Yung kwento niyo lang, itutuloy natin yan sa part 2. Kaya yung part 2 nito, mga King 5, sundan nyo kasi
para malaman nyo ang buhay talaga ni Blank Tip. Kung paano siya naging isang successful na singer, songwriter, rapper dito sa industriya natin. Kaya sa parto, abangan niyo po.